So breaking news po mga kaibigan, tuluyan na nga ang pag-alis sa Warriors nitong 7-footer sharpshooter center nilang si Quinton Post, kung saan binigyan po siya ng 3-year deal contract worth $30 million ng Memphis Grizzlies. Sayang si Post pero hindi naman rin siya nagagamit sa GSW dahil sa pag-upgrade nila kay Kristaps Porzingis at may Al Horford pa. Sa Grizz paniguradong malaki ang maitutulong ni QP doon kaya good luck na lang. Sa kabilang banda naman ay marami ang nanghihinayang sa pagbitaw ng Golden State dito kay Pat Spencer, na maraming fans ang nagsasabing mas okay pa nga siya sa Dubs kesa kay Brandon Podziemski. Si Pods may hero ball mentality na nagre-resulta ng pangit na laro niya, habang kay Pat Spencer mas inuuna yung pagpasa ng bola, nakakaikot ng maayos ang bola kapag si Pat ang nilagay sa posisyon 1. Pero kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo sa pagbitaw ng GSW kay Pat Spencer na ngayon ay binigyan ng 2-way contract ng Phoenix Suns? Mag-comment lang. Well, maliban kay LeBron James ay sina Anthony Simons at Rui Hachimura ang dalawa sa target ng Golden State Warriors na kuhanin sa free agency mga kaibigan. Para kay Anthony Simons ay hindi sila tumuloy dahil dito kay DeAnthony Melton, kung saan mas mataas yung tiwala ng grupo ng Dubs kay Melton sa kanyang pagiging fit kay Stephen Curry na kapag healthy ay paniguradong mag-iingay sila. Hindi man gaanong scorer pero pumupuntos naman pag kinakailangan, importante ang kanyang pagiging matinik na playmaker at mahusay na perimeter defender. Kaya naman umayaw na ang GSW kay Anthony Simons at pinag-sign naman rin agad ng Philadelphia 76ers. Magandang galaw ito para sa Philly, magaling na point guard siya na mas magpapalalim ng lineup ng Sixers next season. Pagdating kay Rui Hachimura naman mga kaibigan ay hindi na rin pinilit ng Warriors na kuhanin siya at ngayon ay kakasign lang din niya sa Los Angeles Clippers, na nanatiling LA pero sa Clippers na. Dahil sa mas interesado silang kunin si DeMar DeRozan ng Sacramento, na ngayon lang din any report ni Shams na ini-wave si DeMar ng Kings, ngayon ay free agent na siya. Ngunit bago tayo magpatuloy ay subukan nyo pong maglaro sa bagong laro na Puzzle Dog. Hindi po ito isang sugal, hindi nyo na kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita na kayo kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa Puzzle Dog ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. I-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Sa tingin ko mas malaki talaga ang maitutulong ni DeMar sa GSW, lalo na sa opensa, kasi ang kanyang pagiging isang legit na scorer ang siyang kulang sa Dubs kapag wala sina Steph at Jimmy sa loob ng court. Kung makana lang naman si DeRozan ng lagpas sa 30 puntos kada laro, mahusay din na playmaker tapos napakatirador sa mid-range. Parang Warriors Sean Livingston noon, marami ng tirador sa labas para sa Dubs, kaya kailangan naman nila ng tirador sa perimeter lane para maging balanse yung opensa nila. Maraming pagkukunan sa opensa at the same time mas mahirap predict o basahin ang galaw nila. Pero yun nga, sa ngayon plan B lang ito ng Golden State kasi bagaman hindi na sila sigurado na makukuha nila si LeBron, ay nagbabakante pa rin sila ng pwesto kung sakaling Warriors ang pipiliin ng all-time leading scorer. Kung hindi naman nila makuha si LBJ ay sa tingin ko okay talaga na itong si DeMar DeRozan ang kunin nila. Subok na magaling rin kasi veteranong-veterano na parang Jimmy Butler gumalaw sa post. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa plan B ng Golden State na si DeMar DeRozan kung hindi nila makukuha si LeBron? Mag-comment lang. Samantala bago tayo magtapos ay sipatin po natin at iisipin ng mabuti kung gaano kalaki ang ambag na kayang ibigay ni DeMar sa Dubs. Sureball na mas lalakas ang opensa nila kay DeRozan mga kaibigan.